Okay, so let's start dito sa ginagawa natin ng estimate na 3-story apartment building. So, bawat palapag meron itong 3 unit. So, ito yung front elevation niya. Ito naman yung plano. So, sa ground floor meron tayong 1, 2, and 3 unit. Okay? So, sa second floor, 3 din. So, 4, 5, 6, pang-anim na unit na. And 7, 8, and 9. So, meron tayong 9 unit. Okay, so kapag gumawa kayo ng presentation para sa bill of materials or bill of quantities, so unang-una nyo makikita meron doon nakalagay general requirements. So ito. So itong general requirements, so marami itong sakop, so hindi lang to, pwede pang madagdagan. So skip muna natin ito. So ito, pag-usapan na lang natin doon sa last part ng ating estimate. So we have also site works. So sa site works, so bago natin malagyan to ng price, so check muna natin yung actual na site. So mag-site visit muna tayo para makita natin o malaman natin kung magkano yung magiging presyo ng bawat item of work. Gaya nitong site clearing and grabbing, saka hauling and transfer of materials. Kasi baka mamaya do sa site may kailangan pang i-demolish. So something like that. So skip din muna natin ito. So then sa earthworks, so ito yung una nating kukumputin. So actually, kapag gumagawa ako ng estimate, ito talaga yung una kong ginagawa, kinocompute. So meron tayong excavation. So naka-indicate dito manual. So sa manual, gagamit lang tayo ng syempre, labor cost only. So pag gumamit ka so kailangan nyo i-identify na bago kayo gumawa ng estimate kung manual or gagamit kayo ng heavy equipment. So sa malalaking project, mas maganda gumamit na kayo ng heavy equipment instead na gumamit pa ng tao para maghukay. Okay? So next, trimming. So sa trimming naman, so optional ito. Optional. So bakit ko nasabing optional? So optional kapag nag-manual excavation ka, so hindi mo na kailangan mag-trim kasi mano-mano ka nang nag-excavate. So diretso trim na 'yon. Pero pag gumamit ka ng heavy equipment like excavator, so yung mga loose kasi na soil, hindi na kayang dakutin pa ng bucket ng backhoe, so gagamit ka ng trimming. So iti-trim mo 'yon, tatanggalin mo mga loose soil, tsaka yung sa gilid hindi naman perfect na matatanggal 'yon ng excavator. So next, backfilling and compaction. So under naman ito, pag natapos ng magbuhos, so magba-backfill and kailangan i-compact din. So grading and compaction naman, ito is under SOG. So slab on grade. Gravel bedding, so meron tayong gravel bedding para sa footing foundation natin. Base course syempre para sa SOG. So karaniwan ginagamit tong base course sa slab on grade ng mga bodega. Termite proofing, so kailangan din yan under SOG din. Okay? So let's start with excavation. So kailangan natin ng plano para makompute yung volume ng soil to be excavated. So anong kailangan natin plano? So kailangan natin ng foundation plan tsaka schedule ng footing. Okay. So ito yan. So sa plano, makikita nyo yung foundation plan ito. Ito lang naman yung kailangan natin plano. And schedule of footing para malaman natin kung gaano karami yung volume na i-excavate natin para sa ating foundation or footing foundation. Okay? So isolate na natin siguro to muna. Okay, so dito na tayo. So kung una-una kong ginagawa, chinecheck ko muna yung schedule ng footing. Ayan. So check natin kung ilang klaseng footing meron tayo. We have 1, 2, 3, and 4. 4 na klase lang ng footing. Ngayon, double check natin dito kasi baka mamaya meron mga nagkaroon ng typo error, nagkaroon ng F5, F6 since 4 lang yun nandun sa schedule. So double check nyo yun. So in case na magkaroon ng ganun scenario, i-verify nyo dun sa gumawa ng design para ma-double check natin o masiguro natin kung anong klaseng footing ba talaga yan. Okay? So, ang first step natin, bilangin natin yung mga magkakasamang footing. Okay, so unahin natin si F1. So, sa footing 1, we have 1,
and then 2. So, dalawa lang. So, lagyan natin dito, F1 at 2 sets. Okay? So, F2 naman. So, bilangin natin. So, sa F2 naman, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. 8 sets. So, meron tayong 8 set at 8 sets para sa F2. And next, F3. We have F3. So, check natin yung F3 kung ilang piraso. We have 1. And yung F4 din, isa lang din. Okay. So, F3, 1 set. F4, 1 set din. Ayan. So, alam na natin kung ilang pirasong F1, F2, F3, and F4. So, makakapag-compute na tayo ng volume. Okay? So, by the way, kung makikita niyo dito, kung ang question niyo, bakit may cantilever dito, I think, pag ganito kasi mga footing, makakita kayo ng footing na ganito, ibig sabihin, itong line na to, hanggang dyan lang yung property line niya. Ayan, hanggang dyan lang. So, kaya yung design na ginawa niya na lang cantilever footing. So, dito, naka-center pa rin siya. Ayan, makita niyo. Ibig sabihin, hanggang dito pa siguro yung lote niya. Okay? So, meron pang space dito. So, siguro itong apartment na to ay mayroong access dito sa likod banda. Okay? So, let's compute. So, F1. So, bago tayo mag-compute, kunin pala natin itong detail na to. Move natin dito. Ayan. So, na-move na natin yan dyan. So, adjust lang natin konti. Okay. So, unahin natin dito sa footing 1. Ito. Ayan. So, meron na tayong detail. So, sa pagkuha ng volume ng footing, ng soil to be excavated, so meron tayong formula. So, volume that is equal to length times width times yung depth o lalim ng hukay times kung ilang set. So, close and open parenthesis muna natin. So, for F1, meron tayong dalawang sets. Okay? So, double check natin. So, dalawa. Okay? So, we have volume. Ayusin natin. Lagyan natin siguro sa taas na lang ito. So, F1 at 2 sets. So, volume F1, length times width times depth times 2. Okay? So, yung length natin, so kahit magbaliktad naman siguro yan pa rin naman yung magiging sagot nyo. Pares lang. So, kahit kahit kung kakali, ito magiging length nyo, ito magiging width nyo, vice versa. Pwede lang. So, 1.5 times yung width natin is 1.4 times yung depth. So, yung depth, huwag kayong malilito. Huwag ito yung gamitin nyo. Kasi kapal ito ng buhos ng footing. So, ang depth na kailangan natin ito. Ito yung lalim ng hukay. Okay? So, times 1.5 times 2 sets. Okay? So, let's compute. So, 1.5 times 1.4 times 1.5 times 2. So, that is equal to 6.3 cubic meter. Okay. So, ganun lang kasimple. Mag-compute na volume ng soil to be excavated. Pero the question is, tama ba yung ginawa nating proseso sa pag-compute ng volume of soil to be excavated? So, ang sagot ay mali. Okay. So, bakit? Kasi sa actual construction, hindi ganito yung nangyayari.
So, hindi ganito yung, yung ginagawa sa pag-actual na. Okay, so maraming factors na dapat nating i-consider para makapag-estimate tayo ng volume of soil to be excavated. So, sa mga nag-estimate diyan na hindi pa experience talaga na pumunta sa labas o ma-expose sa construction site, so hindi talaga ganito yung nangyayari. Okay, so ito yung mga factors na dapat nating i-consider bago tayo mag-estimate.